Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay narating nila ang karagatan, pinagmamasdan ang maalat na baybayin. Bumuntong hininga si Makoda sa nostalgia. Nagtataka si Fel kung bakit siya nasasabik sa isang napakalaking lusek ng tubig alat. Kaya sinabi sa kanya ni Makoda na marami siyang magagandang alaala tungkol sa dalampasigan noon sa kanyang mundo. Gayunpaman, iniisip ni Fel na ang dagat ay isa lamang higanting lawa ng karne ng halimaw sa karagatan. Kaya pinigilan siya ni Makoda sa pangangaso. Pagkatapos ay sinabihan niya si Fel na dalhin siya sa bayan ng karagatan sa Berlin. Pagkalipas ng ilang panahon, pumasok sila sa bayan kung saan natagpuan ni Makoda na walang laman ang mga pamilihan. Ipinaliwanag ng isa sa mga tindero doon na isang kraken ang nang terorista sa kanilang baybayin sa mga nakaraang araw, kaya walang sinuman ang maaaring lumabas upang mangisda. Pagkatapos, binisita ni Makoda ang mapangahas na guild ng lungsod, kung saan nakilala niya ang guildmaster na nagngangalang Marx. Tumawa si Marx, nagulat nang makita ang lahat ng makapangyarihang pamilyar ni Makoda. Ipinaliwanag niya na ipinaalam sa kanya ni Goren ang tungkol sa kanyang pagdating at dinala si Makoda sa kanyang pribadong silid doon. Iniisip niya kung alam ni Makoda ang sitwasyon ng kanilang bayan. Tumango si Makoda. Kaya ipinaliwanag ni Marx na sinubukan nilang umupo ng isang B-rank na grupo upang talunin ang Kraken. Gayunpaman, labis silang natakot sa kapangyarihan ng halimaw at tumanggi silang tanggapin ang trabaho. Dahil alam nilang si Makoda ay A-rank adventurer, inisip niya kung kaya niyang asikasuhin ang trabaho para sa kanya. Bago pa makapagdesisyon si Makoda, tinanggap ni Fel ang trabaho kapalit niya dahil ang kanyang sakim na tiyan ay nangangailangan ng karne ng Kraken. Nagulat si Marx at napaisip kung ang mga Kraken ay nakakain. Sabik na kinumpirma ni Fel na oo nga, kaya nag-alangan siyang tinanggap ang kanyang salita. Sinabi ni Makoda kay Marx na malapit na siyang pumunta sa misyon, ngunit nagtanong siya tungkol sa Merchants Guild dahil kailangan niya ng lugar para iimbak ang lahat ng kanyang mga paninda. Pumayag si Marx na sumulat ng isang liham ng pagpapakilala sa Merchants Guild para sa kanya. At di nagtagal, nakakuha si Makoda ng isang napakalaking mansyon, na mas malaki pa kaysa sa nauna sa kanya. Sa loob, nakita niya ang magandang tanawin ng karagatan diretso mula sa kanyang kwarto. Kaya, sa tingin niya ay sulit ang mataas na presyo. Pagkatapos noon, lumabas sina Sui at Dora upang galugarin ang bawat bahagi ng bahay. Kaya, sinamantala ni Makoda ang pagkakataon upang simulan ang paghahanda ng hapunan habang nagsasaya sila. Pagkatapos pumunta sa kusina ng mansyon, nagsimula siyang umorder ng ilang sangkap para sa paggawa ng hayashi rice. Matapos umorder ng mga pampalasa at sangkap, pumili si Makoda ng karne ng minotaur para ihain sa ulam. Una, hiniwa niya ang karne ng paaba bago hiniwa ang ilang kabute at sibuyas. Pagkatapos ay igisa niya ang mga sibuyas sa isang pinainit na kawali bago lagyan ng asin at paminta ang karne. Pagkatapos nito, niluto ni Makoda ang karne ng kaunti at idinagdag ang mga kabute dito. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng tubig sa palayok at inaalis ang anumang dumi. Matapos maluto ng kaunti ang karne, pinupunit niya ang ilang piraso ng roux at idinagdag ang mga ito sa halo. Matapos ihalo ang roux sa karne, ibinuhos niya ang gravy sa buong plato ng kanin at pinalamutian ito ng pinakuloang broccoli at cream. Nang maluto na ang pagkain, tinawag niya sina Sui at Dora para pumasok at kumain. Matapos magtipon ang lahat sa hapagkainan, ipinaliwanag ni Makoda na gumawa siya ng pagkain na katulad ng curry rice na kinain nila noong nakaraan. Di nagtagal, lahat sila ay naghain, at naisip ni Fel na masarap ang gravy. Gaya ng dati, iniisip niya na dapat ay nagdagdag pa ng karne si Makoda. Samantala, nagustuhan ni Dora ang kakaibang lasa ng mushroom gravy, habang nasisiyahan si Sui sa kung gaano kalambot ang manipis na karne. Habang pinapanood silang kumain, ngumiti si Makoda bago niya tinikman ang sarili niyang serving. Agad siyang nahumaling sa ulam, iniisip na ang broccoli ay perpektong bumagay sa gravy at sa lasa ng karne. Di nagtagal, naubos ng lahat ang kanilang unang portion. Kaya, mabilis itong pinalitan ni Makoda ng isa pang punong plato. Pagkatapos ng hapunan, humiga sina Fel at Dora dahil sa pagod. Gayunpaman, humingi si Sui kay Makoda ng cake. Nagtaka si Makoda kung paano pa siya makakakain ng mas marami pagkatapos ng lahat ng pagkain kanyang nilamon. Ngunit bigla, humingi rin sina Fel at Dora ng panghimagas. Alam ni Makoda na kailangan nilang manghuli ng Kraken sa lalong madaling panahon, kaya pinagbigyan niya ang kanilang kahilingan.
Dahil sa tuwa, sinimulan ng mga halimaw na hingin ang lahat ng panghimagas na gusto nila, at di nagtagal ay umorder siya ng mga ito. Habang sabik nilang sinisimulan ang paghahalungkat ng mga panghimagas, ipinaalala ni Mac Oda sa kanila na paliguan niya sila pagkatapos para maalis ang lahat ng asukal sa kanila. Kinabukasan, tumungo si Mac Oda sa daungan ng lungsod, na lubos na payapa. Dahil nakatira ang Kraken sa mas malayong bahagi ng dagat, tinanong ni Mac Oda si Fel kung paano niya ito haharapin mula sa lupa. Ipinaliwanag ni Fel na noong huling beses na nakalaban niya ang isang Kraken, gumamit lang siya ng mahika ng kidlat mula sa tuktok ng bangin para patumbahin ito. Itinuro ni Mac Oda na walang bangin malapit sa dalampasigang ito. Napagtanto rin ni Fel na tama siya, kaya nagsimula siyang mag-isip ng estratehiya para mahanap ang Kraken. Nanatiling tahimik si Mac Oda, ngunit sinigawan siya dahil sa pag-arte na parang haharapin niya ang kahilingan ng Guildmaster na parang isang profesional sa mga halimaw sa dagat. Tumanggi si Fel na tanggapin ang kanyang pagkakamali at sinabing kaya niyang talunin ang Kraken kung lilitaw ito sa harap niya. Kaya, naisip ni Mac Oda na kumuha ng bangka. Gayunpaman, nang hilingin niya sa lahat ng mga mandaragat na ipahiram sa kanya ang kanilang barko, tinanggihan nila siya na may maraming dahilan. Habang iniisip ni na Mac Oda at Fel kung ano ang gagawin, natagpuan nila sina Sui at Dora na walang kahirap-hirap na naglalaro sa dagat. Nagbigay ito kay Mac Oda ng ideya, at hiniling niya kay Sui na palakihin ang kanyang sukat hanggang sa maging higanti siya. Di nagtagal, sumakay silang lahat sa higanteng likod ni Sui at naglayag patungo sa malawak na dagat. Habang nagsusurf, nagpapasalamat si Mac Oda na mayroon siyang sariling buhay na sasakyan sa lahat ng lugar. Matapos maglayag ng malayo, naisip ni Mac Oda kung kailan lilitaw ang Kraken. Sinabi sa kanya ni Fel na nararamdaman niya ang presensya ng halimaw, kaya malapit na nila itong makasalubong. Nagulat si Mac Oda at sinabihan si Fel na bantayan si Sui anuman ang mangyari. Pagkatapos, nagtaka si Dora kung papalapit na ang Kraken, kaya sinabi ni Fel sa kanya na malapit na ito. Di nagtagal, nagsimulang kumulo ang tubig sa ilalim nila, at binalaan ni Fel ang lahat na magbantay. Sa wakas, lumitaw ang higanteng mga tentacles ng Kraken sa ibabaw ng tubig, na ikinagulat ng lahat. Habang sinasabi ni Fel sa lahat na busugin ang kanilang mga mata, natakot si Mac Oda sa isa pang malaking halimaw na nakabalot sa mga tentacles ng Kraken. Ipinaliwanag ni Fel na ang isa pang halimaw ay isang ahas sa dagat na nakikipaglaban sa Kraken. Di nagtagal, nagsimulang maglaban ang Kraken at ahas, na hindi pinansin ng grupo ni Mac Oda na lumulutang sa malapit. Sinabihan ni Fel si Dora na harapin ang ahas sa dagat, na sinasabing papatayin niya ang Kraken ng mag-isa. Pumayag si Dora at nagpakawala ng kidlat na agad na sinundan ni Fel ng pagpapaputok ng sarili niyang malakas na Thunder Sphere. Nang sumabog ang mga pag-atake sa mga halimaw sa dagat, napigilan ng usok ang grupo na makita ang nangyari. Matapos mawala ang usok, parehong nahulog ang mga halimaw sa dagat bago lumutang pataas ng walang buhay. Habang natutulala si Mac Oda na napakadali nilang natalo ang mga higanteng halimaw na iyon, ipinaliwanag ni Fel na ang kanilang magkakabuhol-buhol na mga katawan ay nagpadali sa pagpatay sa kanila ng kuryente. Samantala, nalungkot si Sui dahil wala siyang nagawang aksyon. Kaya, sinabi ni Mac Oda sa kanya na may isa pa siyang trabaho para sa kanya. Di nagtagal, itinaas ni Sui ang mga patay na halimaw para kay Mac Oda, ngunit nahihirapan siyang tanggalin ang kanilang mabibigat na katawan. Pagkatapos, napansin ni Fel ang ibang bagay sa likuran nila, kaya binalaan niya si Sui na lumayo sa mga halimaw. Sa sandaling umatras si Sui, isang mas malaking halimaw sa dagat ang sumugod mula sa tubig upang kainin ang kanilang biktima. Habang sumisigaw si Mac Oda at ang iba pa kay Sui na tumakas, nagalit ang malaking slime sa halimaw dahil sa pagnanakaw ng kanyang mahalagang pagkain. Mabilis niyang pinaputok ang kanyang water jet sa napakalaking nilalang. Agad na nagtapos sa libreng pagsubok nito sa buhay. Matapos mamatay ang pulang halimaw, ipinagdiwang ni Sui ang kanyang tagumpay. Napansin ni Fel na wala ng mga halimaw sa dagat na papalapit sa kanila, kaya nagpasya si Mac Oda na iskan ang bago. Habang iniskan niya ang halimaw, nalaman niya na ito ay tinatawag na Aspidocalone. Bagamat nalilito si Mac Oda sa kakaibang pangalan ng higanteng bulate, napansin niya na ang karne nito ay mataas ang kalidad. Inisip niya kung ang kanyang kasanayan ay nagpapakita ng kalidad ng karne dahil sa isang level up at iniimbak ang lahat ng mahahalagang S-rank na halimaw. Pagbalik sa lungsod, nagulat si Marks na lumabas na si Mac Oda upang mangaso dahil inaasahan niyang maghahanda pa ito para sa ilang araw.
Pagkatapos ay napagtanto niya na nakabalik na ang grupo ni Mac Oda. Kaya, tinanong niya sila kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Mac Oda ang sitwasyon at talagang namangha si Marks na ang grupo ni Mac Oda ay walang kahirap-hirap na nakahuli sa higanteng Aspidocalone. Nagsimulang magyabang si Fel tungkol sa kanyang sariling mga kasanayan, ngunit nagtataka si Marks kung paano sila napunta sa dagat nang wala ang kanyang bangka. Nang marinig ito, nagtaka si Mac Oda kung naghanda ba siya ng bangka para sa kanila, at kinumpirma niya. Tumayo si Marks upang lumabas, sinasabing hindi niya maproseso ang mga higanteng halimaw sa dagat sa maliit na gusali. Maya-maya, inilabas ni Mac Oda ang si Kraken sa labas ng gusali ng guild. Habang namamangha ang mga magkakatay ng guild sa higanteng bangkay, ipinaalam sa kanila ni Marks na mayroon pang 2 pang halimaw na natitira. Binalaan ni Marks ang mga magkakarne na maging mabilis sa karne at humingi ng pabor si Mac Oda sa kanya. Nagtaka si Marks kung bakit ibinibigay ni Mac Oda ang Kraken sa kanyang mga tauhan, kaya sinabi niya rito na hindi makakakain ng napakaraming karne ang kanyang mga familiar sa isang araw. Pagkatapos ay inanunsyo niya sa mga magkakarne na magkakasama nilang kakainin ang Kraken, kaya mabilis nila itong sinimulang proseso. Pagkaraan ng mahabang panahon, natapos ng mga mandaragat ang pagbabalat ng Kraken at paghiwa ng karne nito. Tinanong ni Marks si Mac Oda kung paano sisimulan ang pagluluto, kaya sinabihan niya itong maghintay sandali. Habang naghihintay ang mga marino, pumunta si Mac Oda sa isang nakatagong sulok para umorder ng lahat ng kanyang espesyal na sangkap. Doon ay umorder ng ilang bariles ng suka, mirin, toyo, at luya para ipares sa napakaraming karne ng Kraken. Nang maluto na ang mga sarsa, dinala ni Mac Oda ang mga bariles sa mga marino, at sinimulan nilang lahat na kuskusin ang malambot na karne gamit ang espesyal na sarsa. Matapos matakpan ng maayos ang karne ng sarsa, naisip ni Mac Oda na oras na para magluto. Itinuro ni Marks na kakailanganin nila ng maraming panggatong para magluto ng ganito kalaki. Kaya, sinabi sa kanya ni Mac Oda na kaya na niya ito. Pagkatapos, naghagis siya ng bowl ang apoy sa karne ng Kraken, na nagpasiklab sa lahat. Habang humanga si Marks, sinabi ni Fel kay Mac Oda na ang kaawa-awang apoy na ito ay aabuti ng 10 taon ng negosyo para lubusang maluto ang higanteng Kraken. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang sariling nagbabagang apoy, na nagluto ng buong bagay sa loob ng ilang minuto. Nang maluto na ang Kraken, naisip ni Fel at ng iba pa na mabango ito. Di nagtagal, sinabihan ni Marks ang lahat ng kanyang mga tauhan na magpista sa kanilang mga spoils of war. Kaya, sinimulan nilang lahat ang paghihiwa sa Kraken at paglalagay ng kani-kanilang mga bahagi. Nagdala si Mac Oda ng karne para sa kanyang sariling grupo bago kumuha ng mayo shimi para magdagdag ng ilang espesyal na lasa. Matapos idagdag ang mga sarsa sa kanilang mga plato, sa wakas ay inihain niya ang karne sa lahat. Habang kumakain ang kanyang mga familiar ng masarap na piging, sinabihan ni Mac Oda si Marks at ang kanyang mga tauhan na subukan din ang espesyal na sarsa. Habang ang mga walang pinag-aralang lalaki ay nahuhumaling sa makalangit na lasa ng karne, si Mac Oda ay nasisiyahan sa kanyang sariling tuhog. Habang kumakain ang lahat, pinasalamatan ng mga mandaragat si Mac Oda sa pagtalo sa Kraken. Matapos purihin siya sa pagpapanumbalak ng kanilang kabuhayan, pinaligiran ng lahat ng mga mandaragat si Mac Oda upang magsaya. Maya-maya, natulog sina Fel at ang iba pa ng busog na busog. Samantala, ang lahat ng mga mandaragat ay naglayag, puno ng enerhiya mula sa kanilang masaganang pagkain. Habang sila ay naglalayag, pinuri ni Mac Oda ang hindi kapani-paniwalang tibay ng mga lalaki sa pangingisda sa kabila ng nakakapagod na salusalo na kanilang ginawa. Iniisip ni Marks na ang ganitong tibay ay inaasahan lamang sa isang mandaragat at sinabi niya kay Mac Oda na magkakaroon siya ng masayang oras sa paggalugad sa kanilang pamilihan ng isda pagbalik ng mga lalaki. Diyan nagtatapos ang episode 11. Mag-like at mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod. Salamat sa panunood.